Isang mapagpalang araw po sa atin lahat at meron po tayo ditong gagawing isang washing machine na ito ay sharp. Ang sabi daw po ng may-ari ay kailangan pantulungan ito bago ito mapaglabhan. Ayaw daw niyang umandar. Samahan niyo po ako at ating titingnan kung ano ang problema ng washing machine na to. So yan, Sharp Giga. Bubuksan natin itong kanyang bandang likuran ito. Ayan lang, puro kalawang na. So ito yung kanyang bandang likuran. Bali hindi na pala to original, na repair na po pala ito. Maganda naman yung kanyang belt, bago pa, ayan. Pero bakit hindi siya makabatak? Kukunin natin yung kanyang kapasitor. Ayun. Ano po pala siya? 10 microfarads, ayan. So kakalasin natin tong capacitor na to. Puno natin ng continuity yung kanyang wash timer. Puno natin ng continuity. Bali inun ko na sa taas yan. So titingnan natin tong switch na to. Galing to sa taas. So wala tayong nakukuha sa pula. Ilipat natin sa asul. Yun. Meron siya sa blue. Narin. Tingnan natin sa red ulit. Balik natin sa red. So wala tayong nakakuha sa red. Ayan o, bumalik na sa blue. Nawala, balik natin sa red. So ibig sabihin, dalawa yung problema nito, capacitor at saka yung wash timer nya. Kunin natin ang resistance yung kanyang motor. Ito yung kanyang linya. Ayan. Kukunin natin tong itim dahil lumalabas sa kanyang original. Itong itim yung linya. At ito naman dalawang ito yung kanyang wash. Yan. So nakakakuha tayo dito sa red ng 31.7. At sa blue ay nakakakuha naman tayo ng yan, 32. So red and blue nakakakuha tayo ng 63. So okay po yan. So dahil nga po sa pagkaka-evaluate natin, alaman natin na ito yung kanyang common. So ilalagay natin siya dito sa itim. Yan. Kukoneksyon natin siya sa itim. Ito namang puti. Ilalagay natin dito sa isang linya ng capacitor. Yan. Tapos itong yan, ito galing to sa motor ito. Itong dalawang ito. Yung pula ilagay natin dito sa linya. Yan. Tapos itong asul lagay natin dito sa kabila ng ating capacitor. Yan. So nilayo muna natin itong wire, lagay muna natin doon para hindi tayo maguluhan dito sa ating pagtitesting. So itong itim diretso na to dun sa common ng ating wash motor. Pagkatapos ito namang capacitor, ayan, itong blue diretso rin to dun sa wash motor natin. Tumuloy dito sa ating capacitor. Pagkatapos itong red pumasok sa wash motor. Tapos ito ilagay natin, gawin nating itong itim, ito yung line 1, itong gagawin nating line 2. So pandarin natin. So ilagay natin itong capacitor dito, tabi natin, ayan. Tapos papandarin natin, titingnan natin kung anong mangyayari. So pandarin natin para malaman natin. Ayun, naugong lang, ayaw niyang umandar. Taas 2.8. So narinig nyo, umuugong lang. So sira talaga tong capacitor na to. So ito 10 microfarads din siya. Ayan. Ayan o. So testingin natin to. So i-connection ulit natin. Yung pula lagay natin dito sa yellow, red, yellow. Pagkatapos itong gray at saka yung blue. Ayan. Gray at blue. Ayan. So ayan ang kanyang connection. Ayan. Pagkatapos una nating testingin na itong blue. Ayan, itong blue. So ayan. So yan, titingnan natin kung under yung motor.
pa-plug natin. Ayan. Siguraduhin lang natin itong mga wire natin. So i-plug natin. Ayun no, kaya niya. Kunan natin siya ng pirahe. Tingnan natin dito, i-plug uli natin. Yun, 0.8 amperes. Ayan. So itong linya galing sa asul. Ayan. Ilipat naman natin siya dito sa red. Tingnan natin. Magre-reverse naman siya. So plug natin. Ayun oh. 0.8 din yung kanyang amperahe. Plug uli natin. So yun. So ibig sabihin parehas ang amperahe na, pareho silang 0.8. So gagamitin natin yan. So ilalabas natin itong cover. Kukuha natin yung timer. Yan. Kukuha natin yung timer nya. So titestingin natin ang actual to. Ayan o. Ituloy natin siya rito sa lugar na to. So babalatan natin. Ayan. Tanggal natin para makuha natin ang continuity ito. So dito po sa kanyang line, itong white, ito yung kanyang line, ayun yung kanyang contact point. Ayan o. So yan. So sinit lang natin sa buzzer. Ayan. So kuha natin yung kanyang rotate lang natin. Ayan. Tapos itong puti, so meron siya. Ayan. So ilagay natin sa red. Yun. So kumpirmado, sira po itong timer natin. Kasama natin to sa pagbili ng pyesa. So bali itong dalawang itong ating bibilhin. Ito. So dahil nga po medyo malayo yung kanyang base, yan, malaki ang pagitan, dahil meron siyang ganito, ayan, may base siya meron siyang built-in na base. Yan, namang mga nabibili ganito lang so didiskartehan natin yan. Layo yan, tanggal na. Tingnan natin kung pwede siya rito. Yan, nangangalas na yan. Yan, alisin natin to dahil nga hindi sila parehas. Kahit nalagariin mo pa to, yung lugar na yan, hindi obra kasi maiksi lang yung kanyang handle So ang gagawin natin, ipapabricate na lang natin. So magagawa tayo ng lock. Gagawin natin itong padlock para meron tayong pang-ipit sa metal screw. Yan, yari na yung ating lock sa metal screw. So yan na, bali dalawa yan. Ayun yung isa sa loob. So yan na po yung kanyang finish. Nalagay natin tong kanyang handle. Ayan. So dahil siya may awang dito, ayan, may tendencying mabasa yan So dahil nga po ito ay may awang, magagawa tayo ng cover niyan gamit yung plastic. So ito, natabas na natin. Yan yung pandulo niya. Dito galing yan. Ayan, ganyan. Pinutol ko lang. Ayan. Ang gagawin lang natin, medyo lilinisin lang natin itong lugar na to para makinis. So ilagay na natin. Sinakto ko lang to dun sa butas para hindi siya matatanggal. Ilagay na natin. Yan. So yan na. Tibay niya. So pihitin natin kung hindi siya sasabit. So ayun, okay ang tunog niya. Ibig sabihin
hindi siya sumasapit dun sa ginawa natin. So itong dalawang yelo na to, ito yung tatakbo dun sa capacitor at sa motor, ito yung magpipiano. Pagkatapos ito pinag-jumper natin, ito naman yung magiging linya niya, ayan. So ito yung line, ito yung magiging capacitor at magpipiano. So yan, yung dalawang ito magkasama. Ito kasi ginagamit ito dun sa high and low na timer. Pagka may high low, palibasa ito single. So yung nabili natin na timer limahan. So yan ang naging kasama. Yung para malaman natin na tama yung ating ginawa, isinit ko lang sa buzzer tong ating ohmmeter. Ayan, ito ang gagamitin natin. So yan, palibasa nga itong red ang ginawa nating linya. Titingnan natin kung magpipiano siya dito sa dalawang yelo. Ito, kung natin itong isa. Yun, nawala. Dito naman sa kabila, yun, lumipat na siya. Yan o. So ilak na natin to. Yun, okay na. So dahil nga sa itong ating red, ito yung ating linya, at dito naman sa original niya itong white. So dito natin ilalagay itong ating red na line. Ito, dito natin siya ilalagay. Hihigpitan lang natin yung pagkaka-splice natin. Yun. Dito po sa dalawang linyang ito yung tatakbo dun sa capacitor, galing dito sa wash timer. Ayan. So dito po sa linya na to, wala pong problema to kahit ito magkabaliktad. Basta ang takbo nito, yung sa wash timer pupunta ng capacitor. Yan. Ang hindi lang pwede dyan, itong linya, itong linya na to, mailagay natin dito sa capacitor, yun po ang sala. Pero kung itong dalawang yelong ito, parehong sa capacitor ang takbo niyan, wala pong problema magkabaliktad yan, pwede yan. Ihigpitan lang natin. So yan, okay na, babaan natin siya doon para mailak na natin. So yan, binuksan natin dito sa likod. So yan, okay na. Ang ganda. So palibasa nga po itong puti na to, ito yung ating kinabit na linya dun sa ating wash timer. So ito ilalagay natin dito sa puti din natin ilalagay para cold tayo. Ayan. Yan galing po sa service cord dito, itong puti na to. At ito namang black, ilagay na rin natin sa black. Kaya color code, black to black tayo. Ayan. Higpitan lang natin. Ayun. So ikinuliksyon natin sa capacitor yan. Yan. Itong red and blue, kahit po magkabaliktad dyan, wala pong problema yan. So yan po, ito yung red, ayan, tuloy sa capacitor, nagpunta dun sa wash motor. Pagkatapos ito namang blue, ayan, nagtuloy sa capacitor, nagpunta sa wash motor. O ito yung dalawang linya natin. So kukuha natin ang continuity. So ayan na, inon ko na natin dun. Yan o, nakakakuha tayo ng 28.7. Titingnan natin kung magre-reverse siya. Yun, nawala. O yun, 29.1. Okay, ibig sabihin okay yung ating connection, nagre-reverse forward na. Okay na po yan. Okay na, paandar natin. Yun. Yun. Naman natin yung kanya reverse. Yan, okay na. May nakakuha tayong 9 amperes sa kanyang reverse. Sa kanyang forward ay 0.9 amperes din. So okay na po yan. So dyan po natapos muli yung ating project. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. At nawa po ay nasisiyahan kayo doon sa aking mga video. At nawa po ay paki-like nyo lang po ako. At paki-subscribe na lang din po yung aking YouTube channel, Amados TV, Amado Palmones po. Salamat at nawa po ang kasaganan at ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. God bless po. Maraming pong salamat.